Nag-iingay po ang mga anti-government, anti-Marcos, umax kilalang mga Duterte supporters, both vlogger at saka mga sibilyan. Sa issue po ng di umano, yung nangyari sa Amerika, yung Tantoko at saka kanilang pilit na ikinakabit na di umano may kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos. Wow! Yan po yung kanilang pinalulutang ngayon. Okay? Na wala naman tayong nakita na black and white report mula sa Federal Bureau of Investigation o US authorities na si First Lady ay may kinalaman dyan. Ang sinasabi, yung Tantoko ay nawala ang buhay. Na posibleng dahil nga doon sa paggamit ng bawal na gamot. Pero, idinudugtong ng mga anti-Marcos na may kinalaman at kasama daw si First Lady ron. Abay, mahirap patunayan yon. Nakita ba nila na sinaksakan ni First Lady ng bawal na drugs yung Tantoko? Hindi naman. Wala ho talaga. Pinipilit lang nilang idugtong dahil dun sa kanilang noong araw pang sinasabi mula pa kay Digong Duterte bago nakulong na kung ano-ano sinasabi kay Pangulong Marcos at sa First Family. Pero ako, iba po ang aking nakikita rito. Ang aking opinion at analysis sa nangyayaring ito, inililihis ng mga pro-Duterte, anti-Marcos, doon sa isong napakainit ngayon ng pagkawala ng 100 buhay o mahigit na 100 pa na mga missing sa Bungero. Kasi inaamin na po initially ng mga otoridad, especially ang Department of Justice, yung isabong Pogo illegal drugs ay mukhang dugtong-dugtong. Dahil nabuhay lang naman ito at namayagpag during Duterte administration. Ano, nakuha nyo? Yan ang isa sa nakikita kong dahilan. Dahil lumulutang ang posibilidad na iisang at ugnayan ang isabong drugs nga po at Pogo operation na lahat ay puro illegal. Legal na naging illegal kasi sila lang ang nakinabang. Hindi naman ang gobyerno. Okay? During Duterte administration. Wala po akong nakikita sa aking opinion na malalim na dahilan para kanilang palakihin, pagbintangan at sirain si First Lady Marcos tungkol dyan sa nangyari kay Mr. Tantoko. Hindi po ako tagapagsalita ng Malacanang o ng gobyerno. Walang kinalaman ng gobyerno sa aking mga ginagawa dito sa media at sa social media bilang traditional media. Sarili ko itong pagsusuri at pag-aaral at pagbibigay ng opinyon. Lumulutang lang po yung mga dahilan kung bakit may mga nag-iingay na grupo at ito ang sinasabi ko. Kasi pag lumapit at napatunayan na mayroong ugnayan ang missing sa Bungero, Pogo, campaign sa illegal drugs at tukhang-tukhang ng nakaraang gobyerno, delikado na naman sila dyan. Kasi yung ginawa sa missing sa Bungero ay parang tinukhang din. Human rights violation, extrajudicial killing. Higit sa lahat, mga pulis na involved din, posibleng may kinalaman din sa kampanya sa drugs at tukhang ang nagamit o nagpagamit doon sa iso ng isabong. Yan po yung posibleng nangyayari. Yan po o nangyari at yan po ay under investigation ngayon ng mga otoridad. Kaya wala silang magawa kung hindi palakihin ng mga DDS, vlogger at yung mga sibilyang mga Duterte na si First Lady ay may kinalaman doon sa Tantoko case. Inuulit ko. Sinabi ko na sa isang video. Si First Lady ay hindi government official. Yan ay sibilyan. Kaya lang asawa ng Pangulo, tumutulong siya sa Pangulo, tumutulong siya sa gobyerno. Normal lang yun. Pero wala siyang departamento o anumang sensitibong posisyon na hawak dahil hindi po talaga nagkakaroon ng
malaking posisyon ang First Lady. Kahit nung araw pa, nung si Ming Ramos, First Lady ni dating Pangulong Ramos, wala pong ganyan. Kahit saan, kahit to sa malaking mga bansa sa Europe at sa Amerika, ang First Lady ho ay sumusuporta lang sa Pangulo. Hindi yan binibigyan ng malaking responsibilidad. Okay? So, pribadong buhay yun. Bakit nila pinalalaki? Dahil gusto nilang i-justify, dahil matagal na silang sumisigaw na ang First Family ay gumagamit daw ng bawal na drugs, wala naman silang ebidensya. Hindi lang mapatunayan. Kaya pinipilit nilang sakyan yung issue ng pagkawala, yung buhay ni Tantoco na kung ano ang tunay na dahilan diyan sa Estados Unidos. Nakuha nyo ang issue. Ganyang kadumi ang kanilang galaw. Ganyang katindi sila magpaikot, mag-twist ng balita. Pero ako hindi. Inaaral ko po ang lahat at kaya ito pinapaliwanag ko. Hindi ako tagapagtanggol o spokesman ng kahit sino. Ang aking tinatopic at pinag-uusapan dito sa aking mga channel ay kung ano ang nangyayari at binabasa natin ang sitwasyon. Yan ang aking opinyon. May gustong pagtakpan ang anti-Marcos para hindi maipit yung kanilang puon dun sa mga extrajudicial killing, human rights violation. Hindi lang sa tukhang. Di ba? Huwag niyong kalimutan ang sinasabi ni alias Totoy na pangunahing testigo ngayon sa isyu ng Sabongero. Mga pulis na sanay sa tukhang ang posibleng may kinalaman o sangkot dito. Higit sa lahat, pera, koneksyon, yung tinuturong may kinalaman umano sa pagkawala ng mga Sabongero ay malapit, halos advisor, kinonsulta, kaibigan ng dating Pangulo. Ayun po yung mga issue dyan. Ay, nakita nyo na? Na-justify na po kung bakit nila pinagtatakpan ang isyong ito at pinalalaki nila ay ang issue sa First Lady na hindi naman taga-gobyerno, kundi asawa lang o First Lady, natural tumulong sa Pangulo. Pero wala ho yung portfolio tinatawag o kung anumang kapangyarihan sa gobyerno dahil siya ay asawa ng Pangulo. Nakuha nyo? Ayan, ingat po. Paki-like and share ng video ito. At kung hindi pa, subscribe and follow sa ating mga channel. Tinitiyak ko po sa inyo, hindi lang ako nagyayabang. Kung ano ang mga issue, bibigyan natin ng malinaw na opinion at interpretation at analysis. Kaya mabubuko ang nanggagamit, may pinagtatakpan, o yung iba ginawang hanap buhay ang mga isyong ito. Big challenge sa inyo. Sa matagal na naghahanap ng ebidensya walang makuha, naghahanap lang ng butas para pagtakpan ang pwedeng pagkukulang o pagkakasangkot ng kanilang mga pinagtatanggol. Kung sino yon, alam mo na yon.